Ayan. So mga kaabangers, para sa inyo, ano ang kahalagahan na tayo ay tubusin ng dugo ng ating Panginoong Jesus? Siyempre, habang kayo ay nagko-comment dyan, diba? Habang kayo ay nagko-comment dyan, isa-shout ko lang yung mga kasama natin dito sa live. Okay, so hello, good afternoon kay Richie Bakiran. Hello kay Ninang Maria Victoria Gagarin Manga. Hello din naman kay Ninang Zali Arizobal Monte Hermoso. At mga kaabangers, itag nyo na, i-comment nyo na, at i-share nyo na itong live natin na ito dahil itong kwento na ngayong hapon ay grabe talaga ang ginawa ng Panginoon habang ako ay binabasa ko pa lang yung kanyang testimonya, hindi ko pa siya nami-meet dito sa ating Zoom. Alam niyo ba, ang Panginoon talaga pinaparamdam niya na sa akin yung pagmamahal na dumaloy sa buhay ng ating guest sa hapon na ito. Kaya ikaw kapatid, kung meron kang mga kakilala na meron silang pinagdadaanan na identity crisis, or meron silang mga pinagdadaanan tungkol sa drug addiction, yung mga ganyan sa buhay ng tao, mga kapatid, sa oras na ito, i-comment nyo na dyan, itag nyo na, kung meron kayong matitigas na ulo ng mga anak, or meron ding matitigas na ulo ng mga magulang, maaari nyo po silang itag at i-share nyo na po itong live na ito dahil ang kwento po ngayong hapon talaga naman, hindi ka lang papaiyakin, kundi tutulungan kanyang baguhin ang iyong buhay. Ayan. So, hello din tayo kay Sister Maria Priscilla Eugenio. Yes, keep on tagging mga kapatid. Hello kay Kalurakan Margalio Arnold. Sabi niya, yung tubasin tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay napakalaking pribilehyo tulad na pag-ibig na di mapapantayan ng kahit na sino ang ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. Sabi ni Lynn Kabisada, Saved by Grace. Hello kay Kuya Gian Arizobal, kay Ria Lenas Alfilier, at syempre hello sa aking mother at father, at higit sa lahat sa aking husband, Pastor King and Stephanie, at ang ating mga pastor, Pastor Dong and Pastor May. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga kaabangers. Sige na, mag-tag na tayo. Let us engage. Let us participate with what the Lord is doing in our lives and in our midst. Yan, sige, Ate Jonalyn, itag mo na sila. Gayahin natin si Ate Jonalyn. Magtatag na po tayong lahat. Hello, Clefton, Manila. Yan, sabi ni Clefton, paghango sa kasalanan patungo sa hindi malirip na pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Amen. Good afternoon po. Ayan, sige po, itag po natin ang ating mga mahal sa buhay. Dahil ang kwento na ito, mararanasan natin ang buhos-buhos na pagmamahal ng ating Panginoon. So habang kayo ay nagtatag dyan, mga kaabangers, dapat nababasa ko lahat ng comment nyo ha. Dapat mabasa ko lahat ng pangalan nyo. Okay, so sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 1 to the following. Noong una, itinuring kayong mga patay sa Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng espiritong nagahari sa mundo, at siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati, namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Ngunit maawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama si Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos at dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. Binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama si Kristo para maghari tayo kasama niyang sa kaharian sa langit. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon
ang hindi mapapantayang kasaganaan na biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas tayo, naligtas kayo nang sumasampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Jesucristo, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Alam nyo ba mga kaabangers, sa hapon na ito, ang ating guest, grabe talaga ang ginawa ng Panginoon. Sabi nga sa salita ng Panginoon, He who is forgiven much, loves much. He who is forgiven much, loves much. Akala ni Satanas, nananalo na siya sa buhay ng ating guest sa hapon na ito. Pero hindi. Ang Panginoon, He has a better plan. At alam mo ba kapatid, kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid, ganun din siya kikilos sa buhay mo mula sa araw na ito. Kaya type mo dyan sa comment section, panalo si Lord. Yan, sige po, type nyo po dyan, panalo si Lord. At yung mga nakakaramdam ng pagkatalo kapatid, i-type mo dyan, panalo si Lord. Panalo si Lord. Ayan, so this afternoon, our title is Redeemed by the Blood of Jesus Christ. And I would like to welcome our guest this afternoon, Pastor Ronnie Ventayen. Good afternoon, Pastor. Good afternoon po. Yan, di ba? Gwapong-gwapo, pinagpala na anak ng Panginoon. Amen. Yan. Praise the Lord. Sige po, Pastor, maaari po ninyong i-introduce ang inyong sarili at kung meron po kayong gustong i-shout na nanonood ngayon this afternoon. Yes, I would like to, ayan, by the way, ako po si Pastor Ronnie Ventayan from Christ Day Story Maker Church, Obando, Bulacan, and I would like to greet, of course, my family who are watching, my Christ Day Story Maker Church, and also the redeemed gender disoriented people who are watching today. Ayan, hello po sa inyong lahat. At sa aking mga kapatid all over the world. hello po sa inyong lahat. Ayan, it's an honor and privilege and I am so grateful to be here with you all, mga kapatid. Yes, thank you po, Pastor Ronnie. And I do believe na excited na ang mga kapatid natin nandito sa comment section. Sige nga, excited na ba kayo? Sige, panalo daw si Lord. Yes, panalo si Lord. Laging panalo ang Panginoon. Yan, sige po. Sige, mag-comment lang kayo ng mag-comment mga kapatid dahil panalo ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Sabi ni Sister Salvi, Sir Ruela, kaway-kaway po, Pastor Ronnie. Welcome po sa daily live sharing. Ayan, kumakaway na, panalong-panalo ang ating Panginoon. So mga kaabangers, nandito na naman tayo sa isang panibagong kwento. Isang kwento na naman ang ating mapapakinggan na nililok, no? God has formed this wonderful story para ito ay mas lalong maging kapaki-pakinabang, para ito ay mas lalong maipahayag ang kadakilaan ng Panginoon. At magsisimula na po tayo sa ating real life, real talk. Yan. So, good afternoon po ulit, Pastor Ronnie. Good afternoon po. Mapagpalang hapon po. Ayan. So, magsisimula po tayo sa ating kwentuhan sa hapon na ito. Can you introduce to us sino ang inyong mga magulang, ilan kayong magkakapatid, at ano po yung naging trabaho ng inyong magulang nung kayo ay bata? Okay, so my mother's name is Trinidad Ventayen and my father is Romulo Ventayen. Ayun po. Ano po ang naging work po nila nung kayo ay bata? Yung daddy ko po is security guard and my mom is, ayun, magweweteng, I don't know how to call it
Magwiwiting, high alive. Siguro gambler siguro. So, Mm. parang gano'n. Eh, Mm. opo, yun po. Ilan po kayong magkakapatid, Pastor, sa pamilya? Okay, so 7 kaming magkakapatid. Tapos yung panganay babae, pangalawa, tapos pangatlo kong lalaki. Ayan, Mm. tapos sumunod 2 babae, then 2 lalaki. So 7 po kaming magkakapatid. Okay. So, sa inyo pong magkakapatid, paano po kayo dinidisiplinahan ng inyong mga magulang nung kayo ay mga bata? Hindi ako naka-experience masyado ng disiplina sa magulang, pero sa panganay kong ate, nadisiplina talaga kami ng matindi. Oh. May pamamalo, talagang ano talaga. Kasi siyempre, maaga siyang naging nanay sa amin. I Mm. believe she was just like 10 years old. Naging nanay niya sa amin. Tagalaba, Mm. tagaluto, tagagawa ng aming mga gatas. That's why I remember, bata pa lang ako, nagkaroon ako ng amoebiasis. Kasi nga, Mm. she was just like 10 years old, na iniiwan na kami sa kanya. So walang tubig, kinuha na sa balon. Tapos Ah, yun yung tinang sa gatas sa akin. So nagka-amoeba ako nung bata ako. nagpasakit pala kayo nung Ah, bata. Maaari niyo bang i-share, Pastor, bakit ang kapatid mong panganay ang tumayong parang magulang sa inyo? I came from a broken family. So bata pa lang, maagang naghiwalay yung mga magulang ko. But Mm. before that, dahil yung daddy ko ay isang beses lang umuwi sa isang buwan, sometimes twice, and my mom wasn't there all the time kasi nga nag-high alay, magwe-wedding, no? At nabarkada siya. So most of the time, ang naiiwang sa bahay is kaming magkakapatid. Yung Mm. pangalawa kong kapatid na babae, lagi sinasama ng mami ko. So kaming ate ko, ako, and then the little sister and brothers na nasa amin. So Mm. bata pa lang, na-expose na po ako sa kahirapan ng buhay kasi knowing, alam mo yun, living without your parents, the presence of your parents. So dumarating yung time, wala kaming makain, wala pa sila. So we strive hard to survive. Kaya at Mm. the age of 6 years old, I remember basurero na ako, magbobote, magbabakal. So lahat ng trabaho, magweweting. Oo, Mm. tumatama nga sa akin yung mga tumataya sa akin. Yan, dahil ending. So lahat yan, iige, basurero. Lahat yan naging trabaho ko when I was 6 years old. Yan, 7, Mm. 8, ganyan. Yan yung naging trabaho ko. Kaya, ayun, maaga akong na-expose sa kahirapan. At the same time, bata pa lang ako, nakakita na ako ng drugs sa bahay namin dahil my Mm. mom used to be drug addiction. Naging drug dependent ang Mm. mami ko. Because Grabe. siguro by the influence of mga barkada niya, kasi nga magwe-wedding. So, I don't know what's going on. So, Opo. yun, bata pa lang, I was exposed to immorality kasi may kalaro ako during bata pa lang ako na, alam mo yun, gumagawa na kami ng mga bagay na hindi dapat gawin ng isang bata. So, Mm. gano'n yung bunga ng isang pamilya na wala yung presence ng kanilang mga magulang. Mm. So, kaya ayun, bata pa lang, talagang nasaksihan ko na yung hirap ng buhay. Yun yung naging epekto kasi yung magulang, maaari yung magulang nyo, hindi sila, they were not just not prepared, but they didn't really, kumbaga hindi nila tinanggap yung responsibility bilang magulang sa inyong magkakapatid. Maaaring gano'n kasi kung talagang alam mo 'yun, if you are a responsible parents, I believe they are. Kaso siyempre 'pag wala ka talaga sa Panginoon parang ang buhay mo, you are Mm. disoriented in everything. You don't know Yeah. how to live, you don't know kung sino yung susundan mo, alam mo 'yun, yung gano'n yung Mm. buhay. Totoo. Kasi yung daddy ko napakasipag din magtrabaho, and I can even say that my mom is also. Yun nga lang, they are disoriented. Yes. Parents, they don't know how Mm. to be a parents to us, gano'n. Ayan. Mga ka-abangers, umpisa pa lang, madugo na yung pinag-uusapan natin. Ang tindi na. Pero Pastor, meron kasi nagtatanong dito, Pastor, Christmas na po pala sa inyo. Pwede na daw po bang mamasko? Totoo, we're so excited to celebrate Christmas all the time kasi alam mo yun, masarap yung atmosphere ng Christmas. Wow. Mm. Babasahin ko lang po ng kaunti yung mga nagko-comment. Sabi ni
Sister Jonaline Cao Ninyalga. Hello, Ninong Ronnie. Kilala niyo po ba yan? Hello, inaanak. Namamas ko po yata sila. O sige, basta may birth certificate ha. At may pirma kayo? Oo. Picture together, Ayan. mga ganun. Sabi ng mama ko, mahirap magka-amoebiasis. Ilang taon po kayo nun, Pastor? I really don't remember kasi parang I was baby, ganon. Kaya nung nagkaroon Kasi ako ng ano pa sa oo, dede. kaya nung nagka-amoebiasis ako, ito lang na ano na ako, I was in the 20s. Doon ko na-realize, oo nga nung bata ako, nagkaroon pala ako ng amoebiasis. That's why hindi siya natanggal sa katawan ko. So siguro ngayon, 3 times na ako nagkakaroon until now, 38 years old. Ganun palang amoebiasis. Yes, but in Jesus' name, I was delivered. Amen. 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 Sabi ni Clefton Manila, Pastor, same lang po sa akin. Laki sa kapatid na babae. Ang ate ko naman po ay name it lahat ng sugal na may daya sa perya. Maaga ko rin pong natutunan. Di ba? So everyone would relate, relate sila sa nangyayari sa buhay. Oo. Lalo na kapag nagkahiwalay yung magulang. Totoo. Totoo yan. Kaya ano po masasabi niyo sa mga magulang na nagpapalaki ng Mga mga magulang, bago kayo gumawa ng baby, siguraduhin niyo muna nakakilala kayo sa Panginoong Jesus. Kasi Yes. nakakaawa. Because I cannot say na that the money is the only way to have a beautiful family. I believe so. But the relationship in the Lord. Kasi marami namang they are well provided, pero makikita mo yung pamilya nila, sira talaga because of lack of relationship in the Lord Jesus. Hindi dahil nakakilala ako sa Panginoon, no, kaya ako nagsasalita ng ganon, but because nakita ko yung buhay, ng iba't ibang klase ng buhay. Even now today, that I am discipling people, nakikita ko na meron akong mga disciple na maganda naman yung buhay nila, well provided, and yet hindi maayos yung relation nila with their parents and the family. So doon ko nakita na talagang it is the relationship of God who is able na magkaroon ng pamilya na maayos kasi nandun ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. So yan, mga ka-abangers, nagsisimula pa lang po tayo. Start pa lang ito, parang wala pang 5 minutes, no? Okay, so pasok po tayo ngayon, Pastor. Saan na po kayo pinanganak at saan po kayo lumaki? So I was born in Quezon City. So doon ako nag-aral, doon ako hanggang grade 5. Tapos after that, dahil naghiwalay yung mga magulang ko, inuwi kami sa province in Pangasinan. So doon, nangarap kami na pagdating namin doon, may magmamahal na sa amin, may magpapakain na sa amin, hindi na namin poproblemahin yung bigas. Kasi our relatives is there, nandun yung lolo ko, mga tita ko, so ang daddy ko, siguro naawa daddy ko, binalikan kami during that time. Kasi dinala kami sa province. Pero yun nga, nang dumating kami sa province, nung umpisa, makikita mo naman na okay naman, pero habang tumatagal, doon ko nakita na hindi kami mahal. They don't love us. And talagang pag walang pera, wala ka talagang kakainin. They don't even bother to check us kung kumakain pa ba kami, ganon. Kaya kung basurero ako sa Quezon City, kung ano nung trabaho meron ako doon, sa Pangasinan naman, naging mangingisda ako. Natuto kong kumuha ng bangus, natuto akong kumuha ng talangka, tilapia, mga shells. So lahat yun, I remember dahil 5 kaming magkakapatid na dinala doon, kaming 5 magkakapatid, I remember I was just like 10 years old during the time. And kumusta naman yung mga kapatid ko, ang babata pa. We call it kanipahan. Sa kanipahan, pag pumasok ka doon, no, merong nga nagsasabi na hindi ka makakalabas kasi pare-parehas na yung lugar, parang pare-parehas na yung makikita mo. So kailangan mo raw ibaliktad yung damit mo para makalabas ka doon sa lugar na yon. But because of starving, because we are starving and wala na kami pakialam kung mawala kami, kung ano, Kaya buong araw, we spend the whole day para manguha lang ng mga shells. At pagdating doon, bibenta namin siya para makabili lang ng tinapay o
ano ba yung mabibili nung maibebenta namin magkakapatid. So Yes. everyday scenario yun ng buhay namin. Mhm. Especially pag hindi kami nakakabayad ng utang sa tindahan, shout Mhm. out diyan sa mga lagi umuutang sa tindahan. Pag punong-puno na, awa na lang talaga kung bibigyan kami ng isang noodles para pag-akyat Grabe, ng no? magkakapatid. So, yun. So, nabansagan din kaming patay gutom doon. We Mhm. call it ponsyano kasi sa lahat ng Mhm. kainan, even though in-invite naman kami, but because, they notice na talagang lahat ng handaan nandun kami because no one is feeding us. But dumating ako sa point na hindi ako kumakain pag may Mhm. handa. I used to help the celebrant, the family, para pag-uwi ko may dala akong pagkain para sa mga kapatid ko. So, ganun, Mhm. ganun, ganun naging ano ng buhay namin. And it seems really hard for us to, alam mo yun, to to find joy, to find Mhm. the security, lalo pag ganun yung pamilya. And the worst thing is that I found out na yung kapatid ko ginagahasa ng lolo ko. So, wala akong magawa because nobody, I have no parents with us. I have nothing, someone who, alam mo yun, who's going to protect us, Mhm. no? Kaya naging normal na sa amin yun na bawat gabi pagkatapos naming manood, alam mo yung Once Upon a Time? Mhm. Once upon, pagtapos na yun, kinakabahan na kami kasi uuwi na naman kami, tapos gagahasain yung kapatid ko. So, naging gano'n kasalimuot yung buhay namin, and there was a time na umiiyak yung kapatid ko, nakipagpalitan sa'kin ng higaan. Siguro dahil pagod na siya sa ginagawa sa kanya ng lolo ko. So, yeah, nakipagpalit ako ng higaan, and doon ko naranasan lahat ng ginagawa ng lolo ko sa kapatid ko. And the worst thing is that nobody helped us. Hindi namin alam kung saan kami magsusumbong kasi alam mong hindi ka mahal at hindi ka nila paniniwalaan because in the beginning, hindi mo naman naramdaman na mahal ka nila. Mhm. Kaya gano'n tumakbo yung buhay naming magkakapatid. So, Gaano po kayo katagal nag-stay doon sa lolo niyo, Pastor? siguro umabot yun ng siguro mga 3 years na gano'n. Wow. Hanggang mismong daddy ko, nahuli niya na ginagalaw yung anak niya. And during that Mhm. time, my dad was parang, he was sick during that time na parang Mhm. malala na, may complication na, Mhm. no? Kaya dumating sa point na talagang wag na natin isumbong for the sake of shame, parang gano'n. Mhm. But God is good kasi yung isang kapatid ko, nakwento niya sa teacher ko. Kaya yung teacher ko, tinulungan niya yung kapatid ko, tinulungan niya kami. Kaya Mhm. I am so grateful to see every teacher who was who's willing to stand in their student. That's why teacher is one of the minister in Fivefold Ministry. I am so grateful every time nakakita ko ng teacher. Even now na hindi na kami magkasama ng teacher ko, I used to share the salvation to her and she accept the Lord Jesus Christ. Kaya ayun, eventually lumakad yung kaso, but before that namatay yung daddy ko, yung time na hindi kami makapunta because Mhm. the case is ongoing, tas hindi pa nakakulong yung lolo ko. So, I have death threat, may mga Mhm. gano'n. So, talagang ang Siyempre hirap. pamilya ninyo Yes, yung naging kalaban niyo. yes. And they disown us. Kaya nung namatay ang daddy ko, nagpatuloy yung miserableng buhay namin. And yung dalawang kapatid ko, kinuha ng DSWD and pina-foster parent. One of them, nakaranas din ng molestia dun sa kumuha sa Mhm. kanyang pamilya. No? Pero kwento na lang din naman niya yun. Mhm. No? Tapos, ayun, ganun kahirap yung buhay. Kala ko sa TV ko lang napapanood yung kapag may katwiran, ipaglaban mo. But in my Mhm. life, it really happens. I experienced when the times that I am alone with my lawyer in the other side, and the other side, all of my family are present there who are mocking me, pinagtatawanan ako, alam mo yon. So Mhm. talagang very painful yung nangyari sa buhay ko. Kaya dumating yung time na sabi ko magpapakayaman ako. At pag yumaman ako, babalikan ko silang lahat. Mhm. Babalikan ko silang lahat. Ganon yung nabuo sa puso ko. Mhm. At kasabay doon yung gender confused ako.
That Mm-mm. yun nga, when I was just kindergarten, nagkakaroon ako ng paghanga sa kapwa lalaki. Yeah. And growing up, because of a lot of things that happened to my life, I was exposed to the homosexual lifestyle. At Ah, doon, tuloy-tuloy na natin. So doon, no, na natuto akong magsuot. I exercise what kung ano yung nararamdaman ko. That I was a girl, I am a girl, no, nagsusuot na ako ng pambabae, no, Pastor, and, mm. may tanong lang po ako. Nung nalaman ng tatay ninyo, yung ginagawa ng lolo ninyo sa inyong magkakapatid, was there ever a time na naupo kayo, pinag-usapan ninyo, or meron ba siyang nabanggit sa inyo para mas lalo kayong lumaban? Oo, kasi pero that was one time lang. Kasi during that time malala na rin yung daddy ko sa sakit niya, eh. Mm. Sabi niya, "Wag na lang daw sumbong kasi nakakahiya nga daw." So, medyo nasaktan ako in that part, pero because nandiyan na, nasumbong na, eh, nasumbong na ng kapatid ko. So, talagang Mm. lumakad yung kaso. Mm. Oo, but eventually nung kinuha siya ng DSWD to bring in the hospital, doon nagkaroon kami ng reconciliation mag-ama. Siyempre Mm. pinatawad ko pa rin yung daddy ko, Ano humingi siya ano ng po yung sorry. nasabi niya sa inyo nung time po na yun? Ay, sabi niya, "Patawarin mo ako anak," sabi niyang gano'n. At during that time, ako yung lumilibot sa buong barangay namin, solicitation for his medicine, for his food. Mm. Can you imagine, parang 11 years old yata ako, gano'n na yung ano na senaryo ng buhay ko, Yeah. parang At gano'n. a very young age, Oo, grabe, parang nagdaanan niyo. yes, yes. And dumating yung time na yun, namatay ang daddy ko. But I praise God because we reconciled before of his death, 'no? At dun, ang dami pang nangyaring mabibigat na karanasan. Mm. Asan po si Mommy that time? My mom, during the time, nasa Quezon City siya. She was out of her mind. She used to walk naked around Quezon City during that time. We don't have any communication to her kasi nga Mm. malala pa siya noon nung time na yun. But eventually, after a year, no, pumunta siya sa Pangasinan. At doon ko nakita that she really out of her mind. Talagang wala siya sa sarili niya. Meron pong comment dito, sabi po ni Ninang Zali Montehermoso, parehas po tayo ng kalagayan ng puso noon, Pastor Ronnie. Sinabi ko rin yan na magpapakayaman ako at babalikan ko ang mga taong nakasakit ng damdamin ko. Salamat sa Diyos, kinatagpo niya ako at natutunan kong magpatawad. Praise the Lord. Yan. Sabi naman ni Sister Jonalyn Chow Ninyalga, marami pong masalimuot na storya ang mga estudyante. Mapalad pag meron silang Kristiyanong guro na naggagabay po sila sa help ng Lord. Sabi niya din po Praise the dito, Lord. I was a teacher at pinasulat ko po ng love letter ang mga students ko sa Father in Heaven. Grabe po ang pagluha ko habang binabasa ko ang mga letters nila sa mga inopen nila sa Ama sa Langit sa kanilang mga sitwasyon. Ibig sabihin, mga kaabangers, itong mga pinagdadaanan na ganito, hindi siya kwento-kwento lang, hindi siya yung napapanood lang natin sa TV. Kumbaga, pag pinapanood natin sa TV, masalimuot na eh. Ang hirap ng panoorin, ang hirap ng tanggapin. Pero tayo mismo na nakakapakinig na meron talagang dumaan sa ganitong sitwasyon. Parang grabe, masasabi mo talaga, grabe talaga ang ginagawa ng kaaway. Ang kaaway palaging nandyan to steal, to kill, and to destroy. And that is his plan. At walang ibang ginawa ang kaaway upang sirain tayong lahat. Pero salamat talaga sa Panginoon, no? Mamaya na yon. Sabi dito, sabi ni Sis Ninang Sally, grabe no sa paghihiwalay at pagkasira ng relasyon ng mga magulang, mga anak ang nagdurusa. Yan, sabi po. Ano pong masasabi niyo doon, Pastor? Yes, totoo po yun. Totoo po yun. Kaya, kaming magkakapatid, talagang I always encourage them to to be responsible sa kanilang mga anak. Because syempre, we cannot control life.
That's right. But I believe it is our decision always at the end of the day. Yeah. So, yung pangit na nangyayari sa buhay, mga magulang, dapat maging matatag po tayo. Lagi nating isipin yung mga anak po natin. Because wala silang kinalaman sa mga nangyayari sa buhay natin. And yet we are the parents who's more responsible sa pwedeng maging buhay ng kanyang mga anak. No, kaya yun, bago kayo mangarap, magkaanak, magkapamilya, make sure na buo na kayo sa Panginoon. I didn't say that you need to be a perfect parents, but I believe if you have the relationship in the Lord, His power is able to protect our family and even the relationship no, sa loob ng pamilya. Grabe. Amen. Praise the Lord. That is so true. And salamat talaga sa buhay ninyo, Pastor, na ito nga ito yung kwento na pinagdaanan ninyo and why are you able to share it? Kasi victorious na talaga ang Diyos sa buhay niyo. Amen. Pero bago yan mga kaabangers, di muna tayo pupunta doon sa victorious. Bago tayo makarating sa victory, doon muna tayo sa struggle, sa defeat, sa kanyang mga pinagdaanan sa buhay para mas lalo nating malasap at mas lalo nating maintindihan yung victory na naginawa ng Panginoon. Sige po, pero nakapag-aral po kayo, Pastor, di ba? Elementary, high school? Yes, yes, by the grace of God, nakapagtapos ako ng elementary, tapos, yun, na-unite kaming magkakapatid, kasi yung isang ate ko, nakapag-Japan siya. So, ayun, na pagsama-sama kami magkakapatid. But before that, nung hindi pa siya nakakapag-abroad, nagtatrabaho pa rin ako sa Malolos, Bulacan. Nagtinda ako diyan ng chicharon, mani, tapos naging dishwasher ako ng lugawan, natutulog ako sa bangketa, umuulan, bumabagyo. So lahat 'yan for the sake to support pa din yung mga kapatid ko pa din, gano'n. So eventually nakapag-abroad yung ate ko, nakapag-aral muli ako. No, ng second year, I was 16 years old. Kaya binubuli nga ako na Daisy daw ang pangalan ko kasi Daisy sa is niya. No, but syempre dahil 14 years old ka pa lang. But dahil nga sa hirap ng buhay, but then again, nakapagtapos ako ng high school dito na sa Obando, Bulacan na. No, then after that, yun, nakapag-aral ako as a caregiver. No, nakapagtapos ako diyan. So na-experience kong mag-OJT sa hospital and sa home for the aged, no? So ayun, praise the Lord kasi nakatapos naman ako ng pag-aaral by the grace of God. Habang kayo ay nagtatrabaho, Pastor, nag-aaral kayo, no? Hindi naman na no when I decided to go to school, hindi na ako nagtatrabaho. Pero nagtitinda pa rin ako ng mga sabon-sabon. Nagninegosyo. Pag ganun kasi yung ano mo, yung kinagisdan mong buhay, talagang hanap-hanapin mo yun, di ba? Oo. So ayun, so kasabay yun, ayun na pa rin, expose pa rin ako sa homosexuality life. So pinractice ko na mag-hormones, no? At doon, nagkaroon ako ng first boyfriend, hanggang nakatagpo ako ng serious relationship. So I have 8 years live-in partner, no? Na talagang kala ko nga yun na yung buhay, tanggap ko yung bakla, tanggap yung Mahaba na yung katulad buhok niyo ng ko. Pastor. Oo, mahaba na yung buhok ko noon and I use hormones na during that time. No, medyo pinagpala tayo ng mukha. If you have the picture, you can just ano ba, baka sabihin sinungaling. So, naging beauty queen ako dito sa Obando, Bulacan. No, so ang ganda, parang nag-enjoy talaga ako kasi alam mo naman ang kaaway, 'di ba? In Proverbs chapter 14 verse 12, may daang matuwid sa mata ng tao pero yung dulo nun kamatayan. But during that time, nung hindi pa ako nakakilala kay Lord, ang alam ko, yun yung mabuti. Yun yung masaya. Yung pag wala kang inaatapakang tao, you are living according to your will, to your desire, no, parang okay lang sa akin. So I practice homosexuality at the age of 20, yung talagang grabe na, siguro 20 years old, pataas na. So doon, kala ko nga, pwede na yung magsama yung lalaki at yung katulad ko na gender disoriented. So, masaya, marami kang pera, kasi nga, at the same time,
nakapasok ako sa cybersex world. So my best friend introduced me to this work. So nung napasok ako dito, mas lalong naging maganda yung buhay ko kasi kumikita ako ng 100,000 sometimes a Mas day. naging Tapos mayahay. oo, tapos ang gagawin mo lang magpaganda ka, mag-makeup ka, kumuwi ka sa foreigner, maging bold star ka, gawin mo yung gusto Grabe. nilang gawin. But during that time, parang wala akong nakikitang mali kasi nga trabaho lang, yun ang ano ko, dito ka. Naging bread and butter namin yun for 6 years ng pamilya. And na-influensyahan ko na rin yung kapatid ko, pati yung mami ko, nagamit ko din. So talagang napakadumi ng buhay namin, napaka-immoral. But during that time, yun nga, hindi ko nakikitang madumi kasi nandun yung pangangailangan namin that we need to survive and we enjoy everything, no? Pero hindi namin nakita na sinisira na ng diablo yung buhay namin na pamilya. Amen. Kaya, yun nga, Proverbs 14, verse 12, yung dulo talaga nun is distraction talaga. Yes. Yung dulo nun is kamatayan. So, kaya dumating ako sa point na siningil ako ng mga ginawa ko sa buhay ko. I was diagnosed na may depressions and anxiety, panic attack na talagang nagpasalimuot lalo ng buhay ko. Kasi alam mo yung time na pag inisip mong hindi ka nga makakahinga. Hanggang mag-panic na ako, hanggang halos mabaliw na ako. Ganun siya. Tapos kasabay nun, hiniwalayan ako ng ka-live-in partner ko for 8 years. So nawala ako ng kumpiyansa sa sarili. Sabi ko, ang ganda-ganda ko naman, pero ba't iniwan ako nito? May pera ako, pero bakit niloko niya ako? So it was really, I was really devastated during that time. Ang gulo-gulo ng buhay ko. No, I couldn't find myself happy anymore, kahit nandun ako sa pamilya ko, kahit napo-provide natin lahat, kahit may kinakain ka na, kahit nasa iyo na ang lahat, parang hindi ka pa rin magiging masaya. So ganun yung naging scenario ng buhay ko hanggang I started to ruin my life. I have many sexual relationship, no? Kahit kung sino-sino na bata, matanda, may ngipin o wala, lahat yung pinatulan ko. Because during that time, I was looking for security, I was looking for love, acceptance, I was looking for freedom, satisfaction, na hindi ko namalayan na mamamatay na pala ako. So, ganun yung nangyari. And dumating ako sa point na nakakarinig na ako ng audible voice. Magpakamatay ka na, tapusin mo na yung buhay mo. Kaya ang naging senaryo ng buhay ko araw-araw is magpakamatay, uminom ng alak, mag-drugs, mag-cybersex, pakipag-sex, itakbo sa ospital. Ganon kamiserable ang buhay ng isang taong may anxiety. Parang there is no life at all. There is no happiness, there's no love. It was fully darkness talaga yung nangyari sa buhay ko. And it took years na naranasan ko yun sa buhay ko. Kaya dumating ako sa point na I was in the top of the house, no? Narinig ko yung boses na sabi, tumalon ko na dyan. Tumalon ka na para matapos na yung buhay mo, yung paghihirap mo. Pero pagkatingin ko, sabi ko, ang pangit ko naman pag namatay. Sabi ko, baka pag nasa ataul ako, bingas yung mukha ko, laglag yung ilong ko, parang ganon. Sabi ko, ayoko. Sabi nung kaaway, o sige sa first floor na lang, sabi ng ganon. So, nagpatihulog ako sa first floor kasi pag tatalon ako, hindi ako mamamatay. So nagpatihulog ako kasi hindi ako namatay nga. Bukol-bukol yung nangyari, sugat-sugat. And since we are residing here in Obando, Bulacan, we're surrounded by water. Tumalon ako dito sa likod ng bahay namin. Eh pagtalon ko, naalala ko marunong pala ako lumangoy. So hindi pa rin ako namatay. So sa pagkaahon sa akin, kumuha ako ng bato, hinampas ko sa ulo ko, hindi pa rin ako namatay. Sinakal na ako ng ate ko, gusto mo na bang mamatay, ganyan. Hindi pa rin ako namatay. But eventually, nung umaga, I was in my room, I opened my computer, I opened my Facebook, nag-post ako doon, sabi ko, saan ba papunta yung buhay ko? Parang paulit-ulit talagang nangyayari, iinom ako, manlalalaki ako, magdadrugs ako, magpapakamatay ako, itatakbo ako sa ospital, magtatrabaho ako, iiyak ako, puro ganun yung nangyayari. No, and then nag-post yung mga kaibigan ko, sabi, bakla, lalaki lang yan. Andito kami, inuman tayo. But during that time, I cannot even appreciate them at all because for me, wala naman nangyayaring maganda. Paulit-ulit na lang yung nangyayari sa buhay ko. And then yun nga, may nag-post doon sa pinakadulo ng comment. Sabi doon, nag-post siya, sabi, mahal ka ng Panginoon at tutulungan ka ng Diyos.
So talagang, oo nga, sabi ko, bakit ako hindi ako lumapit kay Lord? Ganito talaga yung mukha ko, Ay, oo nga. Ba't hindi talaga ako lumapit kay Lord? Naalala ko talaga siya. The, then the Lord brought me when I was 8 years old. Naka-attend ako sa isang gawain and I used to worship God. At yung worship na yun, yung Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high, a Mhm. banner that flies across this land. Siyempre, kembot-kembot ako kasi nga, gender confused nga ako during that time. Pero alam mo, ang naalala ko is that, ang pinaalala sa akin pala ng Panginoon is that how really happy, no, when you are worshiping God. Kung gaano kasaya na nagpupuri kay Lord. Yun talaga yung pinaalala, the joy of my heart, no, habang nagpupuri sa Panginoon. That's why naging excited talaga ako nung umattend ng church. Kaya yung nag-comment, kinausap ko, sabi ko, kailan po yung church diyan, yung service, a-attend po ako. So I invited myself. Kaya kayo dyan, mag-i-invite po kayo, parang awa nyo na. Do not take it for granted. Kasi baka isa po Yes. katulad ko, di Yes. ako in-invite. But I believe this is the Mhm. orchestration of the Lord. Na talagang yung grace ng Lord sa buhay ko ay inabot ako ng pag-ibig ng Panginoon. Because napaka-imposible na maalala ko pa yung worship na ganun. No? But because of His grace, naalala ko siya. So I decided to attend the church from Tuesday to Saturday. Umiinom pa rin ako ng alak kasi nga, ako yung taong hindi nakakatulog pag hindi ako lasing. Kasi Mm. nga, may panic attack ako. Pag Ganun inisip ba ko kasi ganito, dear? Mm. gano'n ka-severe, as in mamamatay talaga ako. Ang feeling ko atakihin na ako sa puso, mamamatay na ako. Hindi, I couldn't even go to market alone. I couldn't Mm. even stay in the house alone kasi takot na takot ako. Kaya naging security ko yung lalaki, Dapat lagi akong may katabing lalaki. 'Pag wala akong katabi, hirap akong makatulog. Mm. Kaya lagi akong may katabi because lagi akong takot. There is, full of fears inside my heart. Kaya nung nag-decide ako umattend, talagang excited ako. Kasi nung pinaalala sa'kin ng Diyos yung worship na yun and how happy I am during that time, na-excite ako. Sabi ko, may gagawin ng Panginoon. So, I prepared my dress, I prepared my wedge, at umattend ako ng church. At doon, pagdating ko sa church, nandun ako sa harapan ng pulpit. Doon ako umupo sa first row because I am truly excited. Ewan ko talaga kaya mapalad yung ano, yung mataas yung expectation sa Panginoon, kasi talagang tinutugon ng Diyos. Yes. Mataas yung expectation ko sa Diyos na may gagawin ng Panginoon during that time. And God never failed. Nung nagsimula yung praise and worship, nakataas agad yung dalawang kamay ko. At I worship the Lord like never before. And while worshiping God, naranasan ko talaga yung yakap ng Panginoon. That it has full of love, full of compassion, full of security, no? Talagang ang sarap ng yakap ng Panginoon. And I knew it was God. Kasi kahit sa dami ng lalaking nakayakap ko, hindi ko yun naranasan in even my own family, hindi ko yun naranasan. That's why I knew it was God. And then I cry out to God like a baby. And then sabi ko sa Panginoon, Lord, pagod na po ako sa buhay ko. Parang bata pa lang until now, hirap na hirap pa rin ako sa buhay, sabi ko gano'n. Parang alam mo yun, bumalik yung mga dati kong karanasan. And me as a baby, no, I encounter my Abba Father na nagkikwento ako sa kanya ng mga naranasan ko sa buhay. And yun, I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Then, sabi ng Panginoon, nung sinabi ko, Lord, hirap na ako sa buhay, sabi ng Panginoon, that's why I am here, anak. I will help you. Then I received Christ as my Lord and Savior. And then nag-pray ako. It was desperate prayer. Sabi ko, Lord, if you're not going to help me today, mamamatay na ako. That's why help me, Lord. Tulungan mo ako. Kasi pag hindi mo ako tinulungan ngayong araw na ito, mamamatay na ako. Yun yung panalangin ko kay Lord. And after that prayer, I received healing right and there from the Lord. I received so much peace and so much love. And I knew that God healed me from that moment. Kasi nawala yung panlalamig ng kamay ko, nawala panlalamig ng paa ko. Parang refrigerator ang katawan ko araw-araw.
Can you imagine? After I encountered God during the first Sunday, pinagaling ako ng Panginoon. And from that moment on, until now, hindi na ako na-ospital. And I never take any medicine from my Wow. anxiety. Amen. Grabe si Lord talaga. Sobra. Sobra yung pag-ibig ng Panginoon. At doon ko Amen. na-realize that I really need the Lord. Sabi ko sa mga kasama ko, kasi na-invite ko rin yung dalawang gender disoriented kong kaibigan. Sabi ko, mag-church na tayo. Sabi ko gano'n. Kasi mas maganda sa Panginoon. Sabi, oo nga, best, ganyan. So, we started to attend the church. And then sabi doon, may encounter God retreat nga, makikita mo raw si Lord face to face. And you have to prepare the beautiful clothes kasi imimit mo raw si Lord. So, I went to online, bumili ako ng floral na dress. Makikita mo yung process ng Panginoon sa bawat isa sa Yes. buhay ko. And binayaran ko agad, pati yung mga kaibigan ko, ako nagbayad kami kaagad. Tapos, pagdating doon, ang unang preacher, nakilala ko, dating transgender din. Tapos kasama ko pa sa kubo na naglalandi during that time. Kaya ako nahiwalay ng boyfriend ko dahil sa kanya. And he was also a cyber sex worker din siya. Tapos nagpipreach ng gospel. Tapos Wow. sabi ko sa Panginoon, Lord, kung kaya niya, kaya ko din. I was really encouraged by him. Kaya talagang hindi ko nga alam kung paano ko siya kakausapin kasi nga kasama ko nga talaga siya sa kubo na naglalandi kami, nalalalaki kami. Tapos biglang naging pastor, parang gano'n. So, I was really being encouraged and inspired by his testimony. And ayun nga, the first message that I heard in Encounter God Retreat is that the revelation of the cross. So doon talaga, tinamaan talaga. Habang pinapatay ang Panginoong Jesus, I see myself. I see myself na dapat ako yung pinapatay. Dapat ako yung Lord. But because of your love to me, tinubos mo ko. Binigay mo yung buhay mo para sa tulad ko. So I was really fell in love in the Lord that meron palang Diyos na kayang ibigay yung buhay niya para sa katulad ko. So I was really moved by His love. Doon ko nakita yung lawak ng pag-ibig ng Panginoon. That He need to suffer a lot for the sake of my soul. Ganun pala ako kamahal ng Diyos na before I form you in the womb of your mother, I choose you. Yes. At nung makasalanan ka pa lang, minahal na kita. And here it comes the best plan that I have prepared for you, anak. So during that time, talagang I was in tears. Talagang it really breaks my heart. I repented to God. And the Lord told me na, anak, you have to set your life from guilt and anger. So sabi ko, Lord, who am I to not forgive? Kung ikaw nga na Diyos, binigay mo yung buhay mo para sa akin, pinatawad mo ako, then who am I to not forgive? So the Lord showed me those people who really caused us pain, who destroyed our life. Kasi sobrang dami, naslay na lang ako, but I forgive them. I forgive them. At nung Amen. tumayo ako, I knew that God transformed my life. Amen. God transformed my life. And the Lord told me, anak, if you really forgive them, then go. Go to them, then forgive them. So I went to province. I forgive my relatives. Sabi ko, ganun pala kasarap magpatawad. Ganun pala kasarap magmahal. So bago namatay yung mga tito ko, yung tita ko, they accepted the Lord Jesus Christ. And they restored my whole family. God restored our relationship. Talagang tinuruan ako ng Diyos kung paano ang totoong magmahal. Because you cannot be in the ministry kung meron ka pang holds sa puso mo, kung meron ka pang unforgiveness. So yun yung dinil sa akin agad ng Panginoon. And yun, after that encounter, my family noticed the transformation na ginawa ng Panginoon sa buhay ko. And ayun, nakita nila yung pagbabago. That's why the first Sunday, kasama ko sila lahat sa church.
Kasama ko sila. Yung ayaw ko lang yung hindi nakasama kasi it was a process. Pero most of my family, nadala ko sa church. And the second cycle of Encounter God Retreat, nag-encounter silang buo. Pamilya Wow. ko. My mom, my Amen. mommy, my sister, lahat kami, Amen. even my niece and nephews, they encountered the Amen. Lord. Kaya 180-degree, talagang sinuko ko yung buhay ko sa Panginoon because I cannot serve two master. Kaya from 100,000, talagang God humbled me. Yes. Yung takot na mamatay kami sa gutom, yung takot ulit na walang makain, the Holy Spirit helped me to trust Him. Because without the Holy Spirit, you cannot even walk in the righteousness. Without the Holy Spirit, you cannot even know to love the Lord. That's why I praise God, no, through the Holy Spirit, tinulungan ako ng Panginoon to step on my faith. So, nagtinda ako ng tokwa, tig-piso. Dumarating yung time, nadudurog yung tokwa. Sabi ko, Lord, nadurog yung tokwa, wala akong tutubuin. Sabi ni Lord, gawin mong giniling. Tapos lagyan mo ng malunggay, tapos iprito mo. Naubos talaga. Tapos nagtinda ako ng puto, nagtinda ako sa Facebook, nagtinda ako. Hanggang sabi ko, Lord, talagang, ang hirap talaga, Lord. Sabi ko gano'n. But you know what? Every time na nahihirapan ako, I can't even think to go back in my old life. Kasi nilagay ko na sa isip ko na wala na akong babalikan. Dahil wala namang magandang nangyari sa buhay ko in the past. Ito yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. That's why, when the times that I experience difficulties and even test of faith, I always go to the room and cry out to God. I always declare His promises. Lord, here's your promise. At in that way, dun ko nakikita na gradually, tinuturuan ako ng Panginoon to trust Him. It was not an easy journey. It was really a difficult transition. But you know what? Isa lang talaga yung tinitignan ko palagi. When God gave His life to me, ano pa yung hindi kayang ibigay ng Panginoon? Amen. So I always motivate myself with His word and with His love. Kaya hindi nga ako marunong mag-reband, hindi ako marunong mag-color. But the Lord taught me how to do it. Talagang binigyan niya ako. Sabi ko, Lord, can you please bless me, expand my lahat yata ng iyak, iyak ni Jabez, iyak ni Sekaya, lahat yun ginaya ko na. Di ba? Yung iyak lang ni Hana, hindi ko ginaya kasi hindi naman ako babae. Pero most of the scriptures talagang iniyak talaga sa Panginoon and all the positions na dapat kong gawin, ginawa ko talaga because you know, when you are in the process talagang makikita yung dalisay, yung ginto ng pananampalataya natin Amen. no? Kaya ayun, praise the Lord na tinuruan ako ng Panginoon and how to be faithful. Sabi ko, Lord, ba't gano'n hindi nag-go through? Kasi nga nagnanakaw ka, hindi ka nagtatides. So talagang alam mo yun, everything, every detail ay itinuro sa akin ng Panginoon. No? At doon, I started to embrace the Great Commission after I encounter God. No, I go to the process of discipleship. So nagpa-process talaga agad ako. In that short period of Amen. time, I decided the Holy Spirit helped me to decide to cut my hair. And from time Wow. to time, He gave me a vision. From time to time, I heard an audible voice from the Lord na talagang alam kong galing sa Panginoon. And Amen. praise to God be all the glory since I encountered God until now. The Holy Spirit always helped me to do my devotion every day since day Wow. one that I met the Lord. Amen. Praise the Lord, Pastor. Grabe. Grabe talaga. Basahin ko lang po itong sinabi ni Pastora May Campoy. Sabi niya dito, salamat sa Diyos sa pagbabago na buhay, sa pagbagong buhay na dumating sa buhay niyo, Pastor Ronnie. Kanina pa po ako nakikinig, kamangha-mangha ang pagkilos ng Panginoon. Embrace your assignment. Change people, change other people. Wow, grabe. Grabe po. Sige nga, Pastor, pwede niyo po bang i-share naman kasi kumbaga yung transitioning ng buhay ninyo, sa inyo nagsimula yung pagbabago Paano naman po ito mas lalong na-apply naman sa inyong pamilya? Yun nga, ako, I have, the Lord impressed in my heart to preach the beauty of faith through Jesus Christ. Mm-mm. Because the only way for us to win our family is we need to have an intimacy in the Lord. Kailangan makita ng mga taong nakapaligid sa atin yung sinasabi mong pag-ibig ng Diyos.
Yes. Yun lang talaga. We need to represent the beauty of our faith through Jesus Christ. Kasi nung nakita nila na binago ako ng Panginoon, doon sila na-amaze na talagang totoo ang Diyos. Amen. At na-encourage sila na dumating nga sa point na yung kapatid ko sabi niya, wala na, maghihirap na tayo kasi si kuya nabaliw na. Sabi niya gano'n. Talagang natakot sila kasi I am the breadwinner. Mm. Dumating ako sa point na talagang I have to choose the Lord rather than my family. So sabi ko kay Lord, ikaw na bahala sa pamilya ko. Yung fear ko na magutom silang muli, if it is your will to die as in starving, exaggerated, di ba? Then so be it. May ganun talaga ako sa Panginoon. Pero Mm-mm. the Lord is faithful. The Lord is faithful. When Amen. when you are faithful in the Lord is more than faithful. So it took 5 years, no, in the process na 2015 when I encountered God, in the same year they encountered the Lord. But the process is really, I couldn't say long kasi it's just 5 years. Pero to God be all the glory. If we can represent the love of God perfectly to these people, makikita mo yung transformation ng mga tao mabilis din. Amen. Why? Kasi may nakikita sila. Yes. May nakikita silang isang tao na ang namamalakad ay ang banal na spirito. Mm-mm. That's why I never trust myself, but I trust the Holy Spirit. Amen. And even making a decision. That's why devotion is very vital sa buhay natin. You cannot live without without the word of God. You cannot live without the Holy Spirit. So dumating ako sa time that I always evaluate my faith, my walk in the Lord. My heart for the Lord. Pag medyo bumababa na, medyo pananlalamig ako, I cry out to God. I kneel down to God. Lord, fire me again. Ganun ako. Ganun yung kami ni Lord, kaming dalawa. Kaya ako parang every time na naaalala ko yung cross, it was everything to me. Kasi in the journey of our faith, marami kang mararanasan eh. Mararanasan mo yung discrimination, sometimes you feel unloved, sometimes you feel not appreciated. But you know what? When you have the relationship in the Lord, when you have the intimacy in the Lord, you will always go back to the cross eh. Nang sabihin mo, anak, hindi kita na-appreciate. Diba I died for you? Mm-mm. So I always go back to the cross for me to keep going. Because the Yes. cross is the perfect representation of His love. Without the cross, I cannot even see myself with this. Mm-mm. So talagang yun yung pinanghawakan ko. Yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Amen. No? That's why when I embrace this Great Commission, to be honest, effortless talaga ako. Bakit? Kasi yung Holy Spirit ang nagtatrabaho, hindi naman talaga ako. Amen. My Yes. my responsibility is always my relationship in the Lord. Amen. When you have intimacy in the Lord, when you have beautiful relationship in God, makikita mo yung ganda ng pananampalataya. Makikita mo kung gaano ka ka-great, ka-blessed, how grateful you are that you are Yes. chosen by God, and God revealed Himself to you. That is blessing. Amen. Blessing is not material thing. Blessing is not the money. Blessing is when you start to know Christ and to reveal Himself to you. That is blessing for me. Kaya, Amen. ang dating akala ko nga dati, nung nakakilala ko sa Panginoon, this is my beginning of my kahirapan na. Kasi I don't know even, I didn't even experience na magkaroon ng 15-30 salary. Wala akong ganun. Kaya nung nakakilala ko kay Lord, I don't know anything. But you know what? God showed me how blessed I am. Amen. And I have created you beautifully, wonderfully made by God. Amen. Sabi Yes. doon, you are created to be blessed. Kaya, alam mo yun, you will always go to the Word eh. You will always go back to your relationship in the Lord eh. Para hindi ka masway, hindi ka makaisip ng kung ano-ano. And you have to always put it in your heart na wala kang babalik ang dating buhay kasi walang magandang nangyari. I-realign tayo ng Panginoon dun sa purpose niya.
Dumating man tayo sa mga pagsubok, dumating man tayo sa kakulangan, ang Panginoon binabalik at binabalik niya pa rin po tayo. Kaya nga sabi dito ni Pastor May, as you trust the process, He will provide everything that you need. Change is in the hand of change in the hand of changeless God is worthy of all. Sabi niya pa dito, change an energizing force for power and progress. Keep going. God's mission must continue on through you, Pastor Ronnie. Sabi yan ni Pastor May, you are raised in such a time as this because you will reach out to the lost and confused people. Grabe no mga kaabangers, pinagpala talaga ang ating segment sa hapon na ito. Kasi ito ay hindi lang basta-basta kwento, hindi lang ito narinig ng Marites, ng Tess, kung ano pang meron dyan sa kapitbahay, kundi ito talaga ay pinagdaanan ng ating pastor ngayon na nagpapatuloy na ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kumbaga, yung buhay niya dati mga kaabangers, hindi naman yun, kung titingnan mo ha, at the age of 6, nakikita niya na yung drugs, nakikita niya na lahat ng illegal, lahat ng pangit, naranasan niya ng magbasurero, naranasan niya lahat ng hindi magaganda sa buhay. And then, lumipas ang mga taon, naranasan niya na yung kapatid niya pinagsamantalahan, siya din pinagsamantalahan. And kita niyo mga kaabangers, ito yung punto na sinasabi doon na ang kaaway talaga gusto ka talagang wasakin. Sabi nga ni Pastor kanina na ang kaaway gusto talaga siyang patayin Kasi ang kaaway, alam niya na may plano ang Diyos sa buhay ng Amen. bawat isa. Ganon din, Amen. may plano ang Panginoon sa buhay ni Pastor Ronnie. Kaya ang kaaway, si Satanas, gusto niya talaga siyang wasakin. Pero praise be to God. Kasi ang Panginoon, He has a good and wonderful plan sa buhay ng ating pastor sa hapon na ito. Sabi pa dito ni Pastor May, when change comes our way, we need to embrace it with confidence and assurance that He has good in store for those who lean and trust in Him. Amen. Praise the Lord. Makikita natin mga kaabangers, yung pinagdaanan niya, hindi lang sa dumaan na para lang kwento. Dumaan din siya sa heartache. Dumaan siya sa proseso na parang mamamatay na sa halos, na pati siya apektado, silang buong pamilya apektado na. Nagsimula talaga yan, walang iba dahil sa kasalanan. At yung naging epekto nun sa buhay ni Pastor Ronnie noong panahon na yon, hindi talaga natin yan hindi natin siya maiisang tabi na masasabi ko talaga na sa panahon na ito, in such a time as this, ito yung pinagdadaanan na ng maraming kabataan sa panahon ngayon. Hindi na nila alam kung ano yung identity nila, hindi na nila alam kung may nagmamahal pa ba sa kanila, hindi na nila alam kung ano ang purpose ng kanilang mga buhay. Pero ito mga kaabangers, kung ikaw ay dumadaan sa ganitong proseso, dumadaan ka sa depression, dumadaan ka sa confusion, sa identity crisis, maging sa suicidal thoughts, kapatid, makinig kang mabuti. Dahil ito, victorious na ang buhay ni Pastor Ronnie dahil sa ating Panginoong Diyos. Pastor Ronnie, I just want you to emphasize a little bit kasi ito yung part na, kumbaga, ito yung naging peak nung masasabi nating kasalanan sa buhay ninyo. Yung tinatawag natin na homosexuality or LGBT. So, Pastor, and how did you get into tatlong tanong po. How did you get into homosexuality? Siguro, just a preview, short preview. And then, how were you? Kamusta ka naman nung nandoon ka sa pagkakataon, nung nandun ka sa moment ng homosexuality, nandun ka sa peak noon? Tapos yung pangatlo kong tanong, how did you get out? Siguro, I want you to share this para sa mga kaabangers natin na nakikinig sa hapon na ito. Okay, so see you next week. Okay, so yeah, when I was 6 years old, I think 5 or 6 years old, talagang I don't know kung saan nanggagaling yun, pero bigla nga akong nagkaroon ng what do you call this, interest doon sa kapwa ko lalaki. Can you imagine? I was in the kindergarten, nagkaka-crush ako sa kapwa ko lalaki, and during that time, talagang there is no one who cannot explain to you. Wala talagang makakapag-explain.
Dumating nga ako sa time na nagme-make love yung mommy ko at daddy ko, nagseselos ako. Ang isip ko dapat ako yung mommy ko. Totoo yun. And that is evil thoughts. And I believe that is the part of generational curse. Because I found out na sa mga panganay kong mga pinsan, in the side of my father, lahat ng panganay na lalaki, gender disoriented din. I call it gender disoriented because I believe that when you encounter God, you will find out that you never belong to the LGBT who is created by the enemy. You cannot you Mm. cannot you cannot define your identity by your desire. Kasi nagkamali ka lang naman eh. Pero hindi ka pagkakamali. Sabihin ko na nakapanglalaki ako, pero hindi ako bakla. Anak ako ng Diyos. My identity is in the Lord Jesus. My orientation is I am a children of God. Kaya bata pa lang ako, nakita ko yung generational curse. Nakita ko kasi I couldn't even explain eh. So sino makakapag-explain nun? Wala during that time. So kung ano Pati yung yung mga tao sa paligid, di rin yes, naiintindihan. exactly. Yung iba pa nga tinutulungan ka pang maging gano'n, maging sino ka kung ano yung pinaniniwalaan mong sino ka. And my sister also have a part of it kasi tinatalian ako ng buhok. And I used to sing nga yung mga kanta ni Lea Salonga kasi medyo binihiyaan tayo ng Panginoon ng boses. So ganun. I think it was generational curse and also the influence of the environment and your past. So talagang doon siya nag-trigger. And then, ano ba yung buhay pag nasa homosexual lifestyle ka? It has always been competition. Pag nandun ka sa community nito, you really need to prove something more to yourself. You need to prove something more to the world. That you are beautiful, that you are powerful, that 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 everything na meron ka sa buhay mo, yun yung magiging orientation mo, yung pagkakilala sa iyo. Pag mayaman ka, wow, mayaman yan. Kaya pag pangit ka, kawawa ka, lalaitin ka. Pag wala kang pera, wala kang bilang. So ganun. I didn't say in general, but as I experienced, no, when I was living, practicing homosexuality, yun talaga yung buhay namin. The more na marami kang lalaki, panalo ka, popular ka. The more na marami kang pera, then powerful ka. The more na marami kang corona, no, in the pageantry, okay, so talagang popular ka. So yun yung possession namin, yung ganda. Kaya hindi ko nakita na because of reaching that position or reaching that state of my life, unti-unti na pala akong pinapatay. Because when I was in the hospital, sabi sa akin ng doktor, 7 years akong nag-hormone. Sabi niya, napaka-imposible na hindi ka namatay. Because too much taking of estrogen can lead to cardiac arrest. Can you imagine 4 tablets a day for 7 years? Hindi ako namatay. So ganun kamiserable yung naging buhay ko. I cannot even say na, oo, masaya ako kasi natutugunan yung katawan ko, yung pangangailangan ng katawan ko. But I would rather say na ang hirap. Ang hirap mamuhay sa ganun, sa homosexuality lifestyle. Ang hirap talaga because you are always in competition. And kailangan mong gawin yung mga bagay na alam mong tama sa buhay mo. No? Because most of us are breadwinner. Kinakaya namin lahat for the sake of our family. Na dapat tinuturuan natin sila kung paano kumilos with their own. So, ganun yung naging buhay. Now, paano ako nakaalis? No? Because of the grace of the Lord Jesus. Nung natuklasan ko na in 7 years of using estrogen at hindi ako namatay, the Lord really preserved my life for such a time as this. When I encountered the Lord Jesus Christ, doon ko nakita that God has the best plan over my life. Nung nakita ko yung buhay ko, dapat patay na ako, but His grace rescued me. His love rescued me. That's why, gumawa kami ng covenant ni Lord. Diba sabi, masama raw mangako kay Lord?
We made a covenant. Sabi ko, if this covenant will protect me, then so do I. So be it. So sabi ko kay Lord, Lord, yung extension ng buhay ko, gamitin mo na for your glory. Because I cannot find myself without you anymore. Amen. Amen. I cannot find myself without my purpose that you have given to me. Amen. Again, walang nangyaring mabuti sa buhay ko in the past. Nothing at all. Lahat yun halos pumatay sa akin. And yet the Lord offered me new life. That in anyone is in Christ, they are new creation, the oldest gone and the new has come. I received that. Kinalimutan ko talaga yun. Hindi ko kinalimutan. Tinanggal ng Diyos lahat yun. Amen. I cannot even myself, as I was born as a gender disoriented in the past. Because I am a new creation now. Amen. My identity is in the Lord Jesus, that I am a man. That's why we are be able to disciple a person who haven't experienced gender disorientation. That I can be a father to them because I received the love of the Father that complete my identity. I received His love, and He gave me the best orientation as His sons. So He complete me. Kaya sabi ko kay Lord, Lord, kung gaano ko ginamit ng mundo, double time mo akong gamitin. Amen. Kasi wala na akong maibibigay sa'yo. Because even my life now is yours. And this is my life now, to glorify you until the last day of my life. Amen. Pinosisyon ko na yung sarili ko doon. Nilagay ko na yung buhay ko doon. Because I truly appreciate the Lord. When you know the truth will set you free. And the truth is, you can never find happiness without Him. That you can never satisfy yourself without Him. The Lord Jesus is everything. So yun po. Thank you po. Amen. Amen. Sabi po dito ni Pastor Dong Campoy, salamat sa Diyos, pinagpala ang mga taong kinatagpo ng buhay ng Panginoong Hesus. Ang ginamit ng Diyos sa buhay ko upang makakilala si Kristo ay isang taong kagaya mo daw, Pastor, na may buhay niya, na ang buhay niya ay binigay sa Diyos. Ngayon, nag-akay sa akin, preacher pa rin ng salita ng Diyos kay Kristo Jesus, matatagpuan ang tunay na kapahingahan at kalayaan mula sa gawa ng kadiliman. Grabe. Alam mo ba, Pastor, si Pastor Dom, ang umakay sa kanya ay galing din sa LGBT. At sabi niya doon sa umakay sa kanya, magbago ka muna bago ako sasama sa'yo. Alam niyo ba, binalikan niya si Pastor Dong, lalaking-lalaki, at hanggang Praise ngayon, the Lord. nagpapahayag pa rin ng salita ng Praise the Lord. Panginoon. Grabe. Sabi pa ni Pastor May, God works in our changes to move us forward, never backward. Keep moving forward. Amen. Sabi ni Pastor Dong, napapaluha ako sa pasasalamat sa taong ginamit sa akin upang makakilala ko si Kristo Jesus, matindi si Lord talaga. And true Amen. enough, grabe, mula sa buhay ni Pastor Dong, kaming buong sambahayan, kaming buong pamilya ay nakakilala din sa Panginoon. Praise the Dahil Lord. merong kagaya niyo, Pastor, na hindi Praise tumitigil the Lord. na magpahayag ng salita ng Panginoon. Tunay nga, Praise there the is Lord. no sin that is so big for God to forgive. Hindi din, there is no darkness na hindi kayang paliwanagin ng Panginoon. That's why Jesus came to seek and to save that which is lost. And the cross, sabi nyo nga po kanina, the cross is the symbol of God's love for you and for Amen. me. Mga kapatid, ito lang talaga yung tumatak sa, ito yung isa tumatak sa akin, sinabi ni Pastor kanina, na kapag ka nasa isang lugar ka ng kasalanan, palagi kang kulang. Palagi kang kulang kasi palagi kang nagko-compete. Uy, mas magaling siya. Uy, mas maganda siya. Uy, mas ganito siya. Dapat ako din. So, palaging kulang ang taong nasa kasalanan. A person in sin is never satisfied. Kaya lahat ng pwede mong ipasok sa katawan mo, pasok sa buhay mo, gagawin mo lahat yan hanggang sa sabi nga ni Pastor Ronnie kanina na halos mamatay na siya at pinapatay na talaga siya nung kasalanan niya yon sa kanyang buhay. Mga kabangers, ito yung buhay natin.
ito yung palaging sinasabi sa atin nila, Pastor Dong, maglingkod tayo ng maglingkod because we will never know na meron pala dyan sa Kape at Pandesal na kagaya ni Pastor Ronnie na nangangailangan ng salita ng Panginoon. Now, Pastor Ronnie, gusto naming marinig ano naman ang ginagawa at ipinapagawa ng Panginoon sa iyong ministeryo Praise the sa Lord. iyong buhay. Yes, so I received an apostolic mission from the Lord. So I was ordained as a provincial pastor way back 2021 in Isabela. But ayun, binago ni Lord, nagkaroon ng new alignment in the Holy Spirit. So ang sabi ko kasi kay Lord, Lord, ayoko ng comfort zone, Lord. Always bring me no kung saan mo talaga ako gusto gagamitin. Ngayon, yun kasi kasi for me comfort zone is my most dangerous place na pwede kalagyan natin. No, so pag nako-comfort na ako, ay parang nagpe-pray na talaga ako. So dumating yung time na pagkatapos ko sa Isabela, no, dinala naman ako sa Malabon ngayon. I am currently pastoring in the community, no, inside the cemetery. So if you're going to check out my Facebook, you will find there the pictures and the videos of the children who were worshiping God. They are residing inside the cemetery, and we used to have a feeding program in discipleship, no? Ngayon, anniversary na po natin on September 9. Praise the Lord. Can you imagine that? No? Nakaisang taon. No? Kasi lagi ko sinasabi na mabilis magbukas ng ministry. Pero to sustain it, I believe it is impossible without the Holy Spirit. Holy Spirit is the way, no, for us to keep going. No, kasi yung Holy Spirit na binigay sa atin ng Panginoon, mabilis magsimula, ang tanong magtapos. So ayun, we are currently pastoring that community, and also we are helping. I am discipling people. No, I have my 12 disciples that God given entrusting to us na ini-equip natin, helping them to reach their calling, and some of them are talagang they are great leaders. They discipling people. They're just not attending the church, but they disciple people. Kasi kung ano yung sabi mo nga kanina, no, paano mo sila mai-impluwensyahan? By your testimony again, no? Pag may nakikita sila, may gagayahin sila. That's why Paul says that imitate me as I imitate Christ. So how you imitate the Lord? How beautiful imitate your Abba Father. Paano mo siya ini-imitate? So ganun siya. So we disciple people, and then those disciples that God entrusted to us, they are our team mission. So we go to Malabon, we go to Valenzuela, we go to every part of the Philippines, and now mamaya nga paalis na nga ako, to God be all the glory. We will have LGBT Encounter God retreat in Baguio City. So yeah, I am asking for Cesar, no, to pray for us, because I believe, no, na may gagawin ng Panginoon, may ililigtas ang Lord, at may i-release pa rin ng Panginoon. So we used to help other churches also to disciple gender disoriented people. Kasi syempre, pero naniniwala po kasi ako that the anointing of the Lord is enough for us to minister people. No? Ang kailangan lang talaga is that the heart. No? The heart that is willing. Yun lang. Kasi yung pastor ko hindi naman naging bading eh. Hindi naman siya naging disoriented. But, naniniwala ako na talagang when you encounter the love of the Father, you will never be an orphan. As the Bible says, I will never leave you an orphan. Hindi kita iiwang ulila because you have me. You have me as your Father. So ito rin yung kailangan ng komunidad na ito, the love of the Father. The love of the Father, who gave security, who gave love, acceptance, and even freedom and equality. Pag ito yung natagpuan nila, they will bring life. The spring of life will be there. Kasi yun ang kailangan ng mga tao eh, yung pag-ibig ng Diyos. So I pray na bawat isa sa atin, we need to represent perfectly the love of God to these people. Our responsibility is to taking care of them. Diligan, taniman. But transformation is always a personal decision. But I believe if we represent
the beauty of our faith through Jesus Christ, no? At least nagawa natin yung pinaka-the best. And the percentage of the success, malamang 100% tanggapin nila ang Panginoong Jesus. Because nowadays, we are living in the last days. Marami nang pangit ang nangyayari. Please, be the one who can represent the love of the Father, the love of Jesus Christ. Amen. Alam ko, Pastor, meron kang awitin para sa aming lahat. Mamaya. Ayan, babasahin ko lang itong Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Sabi niya dito, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumasampalataya kayo kay Kristong kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Jesucristo, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Sabi nga ni Pastor May, be an agent of change. Mga kapatid, mga akaabangers, be an agent of change. Tinawag tayo ng Panginoon upang gumawa ng mga mabubuting bagay, upang yung mga tao sa paligid natin, kahit yung mga tao na nakikita natin nagiging miserable yung buhay nila, parang wala na silang option. Sabi nyo nga kanina, ay gusto pa namin marinig, Pastor, what happened to your mom? Kamusta na si Mami ngayon? Yeah, yun nga. My mom was delivered from her addiction, drug addiction. And now, she used to walk naked around Quezon City, and she lived years in the street. No, talagang ano talaga siya, taong grasa talaga siya. But by the grace of God, no, pinagaling siya ng Panginoon. And now she has own life group with her leader, no, and yeah, I can't imagine na darating kami sa point na no, we will worship together. Kasi dumating ako sa time na pag umuwi siya sa bahay na taong grasa, we used to groom her, linisan siya, and then afterwards, babalik siya sa lansangan. Dumarating ako sa time na inaamoy ko yung damit niya pag aalis na siya. Kasi hindi ko alam kung makikita ko pa siyang muli. But you know, God is so gracious kasi dumating kami sa time that we holding hands together and we worship God. And now she's still experiencing the love of the Father, the love of Christ. And she's enjoying her life. No, now, yeah, wala na akong hihiling pa kay Lord. Wala na. The Lord gave everything. Makita ko lang yung pamilya ko that they are serving the Lord. My mom. Ito na. So, ano pa yung gagawin ko? Eh, Lord, gamitin mo na ako. Kasi ito yung, this is my way of gratitude. Eh, wala nga akong may pagmamalaki, Lord, eh. Kasi sabi mo sa salita mo, kung may ipagmamalaki ka, ipagmalaki mo yung ginawa ko, anak. At hindi yung mga bagay na nagagawa mo para sa akin. And I always put it in my heart. Na whenever I go, isa lang yung mensahe ng Lord. Ipagmalaki ko yung ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay ko at sa pamilya. And therefore, we can be able to transform the life of other people, to help them to draw near to God and to trust the Lord. That nothing is impossible in God. Amen. Sabi po ni Pastor May, part 2 daw po. Sabi niya din dito, gusto ko ikaw mayakap, Pastor, at ang mama mo. Siyempre, gagamitin ko na rin tong panahon na ito para imbitahan ka sa aming Building Bridges Leaders Training ngayong August. Di ba nag-invite ako? Isa-send na lang sa'yo ni Maria. So, ano yan? ayun Face-to-face po yan? Yes po, face-to-face sa Paranaque po yan. Ahead of time si Sa. Because I really wanted to attend, but ahead of time kasi alam mo na ang daming gawin. Si Ria na po bahala sa inyo mamaya. Okay. Sabi po ni Pastor daw dito, praise God, praise God, praise God sa mga buhay na kinatagpo ng Holy Spirit upang makilala ang Panginoong Jesus. Amen. Ayan, Pastor, nag-aantay silang lahat sa part 2. Pero dahil nga ikaw ay binayayaan ng Panginoon, sabi niyo nga kanina, binigyan ka niya ng kakayahang umawit, maaari ba naming marinig ang kayong awitin at pagkatapos niyan, pwede niyo po bang ipag-pray ang lahat ng nakikinig sa hapon nito?
Tell the story. Oh, I have overcome by its goodness and mercy and the power of the blood. I'm so glad that my freedom wasn't made for what I've done, but it's goodness and mercy and the power of the blood. Now I'm alive to tell the story. Oh, I have overcome, but it's goodness and mercy and the power of the blood. I'm so glad that my freedom wasn't made for what I've done, but it's goodness and mercy and the power of the blood. Amen. Praise the Lord. Truly, that we are alive to tell the story how we overcome. And by His goodness and mercy, we overcome. And by His blood, amen. Amen. Sige po, Pastor, pag-pray niyo po kaming lahat na nakikinig sa iyo. Po, Lord, maraming salamat po for the privilege, Lord, again, to glorify your name, Lord God. Tunay nga na hindi nakakapagod, Panginoon, na pasalamatan ka, O Diyos, sa maraming bagay na ginagawa mo po sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa pag-ibig mo, Lord, na umabot po, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat sa banal mong dugo at sa krus ng Kalbaryo na nagpakita ng wagas mong pag-ibig sa bawat isa. Lord, tulad nga na sinabi ni Pablo, Lord God, as a way of our gratitude in Philippians chapter 3 verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Lord, I declare in the name of Jesus na ilagay mo po yun sa aming puso, Lord. Ilagay mo po sa aming puso na habang kami nabubuhay, Lord God, dalhin namin yung pag-ibig mo, Lord, na magpapalaya sa maraming taong nakakulong pa rin ngayon, Lord, sa kadiliman, O God. We pray, Lord, in the name of Jesus, the anointing of your love through each and everyone's heart, Lord God. That wherever we go, ang makita at maranasan po nila ay yung pag-ibig mo, Lord, na magpapalaya sa maraming tao, Panginoon. I-bless mo po ang gawain ito. I-bless mo po ang bawat isa. I-bless mo po ang aking mga kamanggagawa, Panginoon. At kung ikaw nakikinig ngayon, in the name of Jesus, kung ikaw yung nakikinig ngayon, at sa tingin mo wala ng pag-asa, now, I'm going to tell you, may pag-asa sa Panginoong Jesus. Amen. All you have to do is just surrender your life to Him. Yes. And make Him your God. Make Him your Savior. Surrender your life to Him. Confess your sin. And let Him to work with your life. Kung handa ka nang tanggapin ng Panginoong Jesus, sumunod ka sa panalangin na ito. Sabi mo, Panginoong Jesus, maraming salamat sa kamatayan mo po sa krus para sa aking kasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tubusin mo po ako sa aking mga kasalanan. Nagsisisi po ako at kinikilala ko po ang aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako. Sa oras na ito, Lord, sinusuko ko po ang buhay ko sa iyo. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At ikaw na po ang maghari ng aking buhay. Salamat po. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Maraming salamat. Amen. Marami pong salamat, Pastor Ronnie, and I do believe that the Lord will expand your mission, that the Lord will expand yung capacity ninyo para mas malawak pa ang inyong maabot, mas malawak pa ang inyong mayakap, and I do believe that the Lord will provide, the Lord will protect, at ipapadala ng Panginoon yung mga tamang tao na magtutulong sa inyo, sa inyong hangarin upang maipahayag ang salita ng Panginoon. And marami pong salamat muli. Sabi nila, part 2 daw, Pastor. Bitin pa daw. Sabi ni Pastor Dong, Lord Jesus, thank you for your goodness and your love for us. Amen. Praise be to God. Yes, I am an overcomer
overcomer over sin because of the power of the blood of Jesus Christ. Amen and amen. Marami pong salamat, Thank Pastor, you sa so inyong much. pagpapahayag ng inyong testimonies. And mga kaabangers, anong sasabihin natin kay Pastor Ronnie? Yan, sige, Sorry to comment that. lang kayo dyan. Glory to our Lord Jesus Christ. At yun na nga, bukas muli, 2:00 ng hapon, sama-sama po tayo sa daily life sharing, Mondays to Saturdays. At ito po ay ginagamit ng Panginoon upang maipahayag ang hindi lang magagandang kwento, kundi maipahayag ang kadakilaan ng Panginoon sa buhay Amen. ng bawat isa. From a mess to a message. Now, ang Panginoon talaga ang Amen. kilos sa bawat isa. Maraming salamat mga kaabangers. Ayan, delivered by God. Bukas na po yan, 2:00. And in behalf of Pastor Dong, Pastor May, salamat Pastor Ronnie. Sabi po ni Pastor Dong, salamat po sa inyong buhay. At sa lahat ng Thank you po, kaabangers, Pastor. maraming salamat po sa inyong lahat. Meron pa po kayong gusto sabihin, Pastor? Yes, I would like to thank everyone, yan, especially po sa iyo, sis. Maraming salamat. It was a great honor and privilege to work with you, all of you guys, to glorify God. And yes, continue serving the Lord. Keep loving the Lord. Ayan, maraming salamat po. God bless everyone. See you all tomorrow, 2 p.m. Thank you. We love you.